We're conducting an investigation together with the Department of Justice and the DILG on the possible culpability of the LG officials of this particular city, Pasay City. Malaking raid na ang isinasagawa ng mga kawani ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO hubs, partikular sa Pasay City. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, nag-iimbestiga na sila kung may kinalaman ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa mga operasyon ng mga ito, gayong nagdeklara na ang pamahalaan ng total POGO ban. Ilan sa mga ni-raid na POGO hubs noon ay ang SA Rivendell sa Pizamora, ang Zunyuan Technology sa panulukan ng FB Harrison at William Street, ang Kimber High Technology na isang 3D analyzer POGO, at ang pinakahuli sa Heritage Hotel. Lahat ng ito ay sa Pasay City. Although the local chief of police has always been with us in the fight against illegal POGO, but we're taking a look at the possible culpability, criminal liability of LGU officials, primarily those in the issuances of the mayor's permit, the BPLO certificates, the business permit, so to speak. So we have not yet reached a conclusion together with Department of Justice and the DILG on how to proceed, but the case build-up is already ongoing. It's there. Wala pang reaksyon ng Pasay City LGU sa isyung ito. Sa press briefing sa Malacanang, inilihad ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval ang nauusong trend sa operasyon ng POGO ngayon. Madalas ngayon ay bumubuo ang mga ito ng maliliit na grupo at nagtatago sa mga lugar na hindi basta napapasok o napapansin upang hindi mahalata ang kanilang mga ginagawa. Most of the POGO operations now, the illegal POGO operations, are in smaller groups, in gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao. Mukhang yun po ang tinatarget, yun ang nakukuha nating intelligence information. Ngayon ang tinatarget po ng mga operations nitong mga POGO workers. Tiniyak naman ng BI na nakabantay sila sa mga hinihinalang small-scale POGO operators na nananatili pa rin sa bansa. Sa kasalukuyan, ayon sa BI, mayroon pang 11,254 na mga dayuhang POGO workers ang nananatili sa bansa na hindi nag-comply sa requirements ng pamahalaan at ngayon ay nahaharap sa deportation charges. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.